Nagsimula ang pelikula sa isang law enforcement officer na nagngangalang Bishop na binihag ang isang drug cartel at isinilid siya sa trunk ng kanyang sasakyan. Matapos pasabugin ang sasakyan, kinuha niya ang isang bag na naglalaman ng $2 milyong. Bagamat sugatan, nagpatuloy pa rin siya sa paglakbay sa malawak na disyerto hanggang sa marating niya ang pinakamalapit na bayan. Hinahangad niyang makakuha ng tulong medikal para sa kanyang mga sugat at pawiin ang kanyang uhaw, pagkatapos maglakbay ng napakalayong distansya. Sa huli, nakasalubong niya ang 3 lalaki na may dalang 1 galon ng tubig. Gayunpaman, ang isa sa mga lalaki ay inaabuso ang isang aso. Sinubukan siyang paalalahanan ni Bishop, ngunit ang 3 ay hinamon siyang makipagsuntukan. Sa kabila ng kanilang bilang, silang lahat ay madaling natalo ni Bishop. Sa kasamaang palad, ang tubig na kanyang hinahanap ay natapon sa panahon ng kaguluhan. Pagkatapos ay pinalaya niya ang inaabusong aso at nagpatuloy na sa kanyang paglalakad, habang ang aso naman ay nakasunod sa kanyang likuran. Kalaunan, narating niya ang residential area ng isang maliit na bayan na tinatawag na Elfron Terrace. Doon, ang isang babae na nagngangalang Maria ay sinubukang nakawin ang kanyang bag, ngunit dahil sa kawalan ng kaalaman sa martial arts, madali siyang natalo ng ating bida. Kinuha ni Bishop ang kutsilyong hawak niya at inutusan siyang tanggalin ang kanyang damit. Pagkatapos nito, umalis na si Bishop at nagtungo na sa isang diner. Ang kakaiba dito, tila umiiwas ang waiter sa kanya at ang mga staff ay tila ayaw siyang pagsilbihan ng anumang pagkain o tubig. Dahil dito, lumabas siya sa diner at pumasok sa isang convenience store, ngunit agad siyang itinaboy ng cashier. Sa labis na pagkauhaw, nahanap ni Bishop ang isang bar na pag-aari ng isang babae na nagngangalang Ana. Inalok ni Bishop na bibilhin niya ang tubig sa halagang $100, ngunit tumanggi si Ana hanggang sa mailagay niya ang pera sa mesa. Sa huli, pumayag ang babaeng bigyan siya ng isang shot, ngunit inutos niya sa kanyang inumin ito sa labas ng kanyang bar. Sa ibang lokasyon, isang gang leader na nagngangalang Miguel, ang nagpapasimula ng bagong recruit sa pamamagitan ng pag-atake sa lalaki sa isang abandonadong gusali. Bukod dito, inutusan din siya ni Miguel na mag-commit ng murder para opisyal na siyang kasali sa gang. Hindi nagtagal, nilapitan ni Maria si Miguel at ibinalita sa kanya ang kanyang nabigong pagnanakaw sa isang dayuhang lalaki. Tumugon si Miguel sa pamamagitan ng pag-imbita kay Maria na sumali sa kanyang gang at makatanggap ng tulong mula sa kanyang mga miyembro. Gayunpaman, biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Sheriff Espinosa at pinaghiwa-hiwalay ang grupo. Kasabay nito, sinubukan ni Bishop na bumili ng bus ticket, ngunit gaya ng dati, tumanggi ang attendant na pagsilbihan siya. Bukod dito, hindi rin available ang bus na gusto niyang sakyan. Is there gonna be a bus here tomorrow or not? Try tomorrow. Naguguluhan at hindi sigurado sa susunod niyang gagawin, bumalik siya sa bar at nakipag-usap kay Ana. Sa pamamagitan ng babae, natuklasan niyang niloko siya ng matandang babaeng nagbebenta ng bus ticket. Ang bus na nakatakdang bumiyahe sa destinasyong gusto ni Bishop ay nakatakdang umalis ng 2:00 ng hapon. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat para makasakay sa bus si Bishop. Sa buong pag-uusap nila, nanatiling nakatutok ang mga mata ni Ana sa bag na dala ni Bishop. Ipinaliwanag niya din na ang mga residente dito ay may matinding sama ng loob sa mga dayuhan. Nakiusap si Bishop na hayaan siyang matulog sa bar, at dahil sa awa para sa kanya, pumayag si Ana na hayaan siyang manatili sa kanyang kamalig ng isang gabi. For one night. Nang gabing yun, habang nagpapahinga, naalala ni Bishop ang mga pangyayari bago siya dumating sa bayan. Siya at ang 3 sa kanyang mga kasamahang pulis ay inutusan ng kanilang superior na si Lieutenant West na hulihin ang isang cartel dealer malapit sa border. Nang makarating sila sa isang burol, na-realize nila na set up lang ang misyon. Mabilis na kinuha ni Bishop ang isang baril sa trunk ng kanyang sasakyan, ngunit sa kasamaang palad, agad na napatay ang kanyang mga kasamahan, habang si Bishop naman ay nagawang makaligtas, ngunit nasugatan ang kanyang braso sa shootout. Matapos patayin ang lahat ng cartel dealer, kinuha niya ang isang bag na puno ng pera bilang ebidensya, at kinuha ang huling natitirang miyembro ng cartel bilang hostage, bago siya inilagay sa trunk ng kanyang sasakyan. Nang buksan ni Bishop ang kanyang mga mata, natuklasan niyang tinututukan ni Ana ng kutsilyo ang kanyang lalamunan. Alam na ni Ana kung ano ang laman ng bag na dala ni Bishop, at sa takot na miyembro siya ng drug cartel, pinalayas niya ito sa lugar at itinapon ng kanyang bag sa may bintana, nang magkataon na naglalakad si Maria sa tabi ng bar.
Mabilis na inagaw ni Maria ang pera at kumaripas ng takbo palayo, ngunit agad siyang hinabol ni Bishop. Sa kanyang pagmamadali, nabangga ni Maria ang isang tambay, dahilan upang lumipad ang bag mula sa kanyang pagkakahawak. Sinubukan ni Bishop na bawiin ang kanyang bag, ngunit hinarang siya ni Miguel at ng kanyang mga tauhan. Pinaglaruan nila si Bishop sa pamamagitan ng pagpasa ng bag sa kanilang mga sarili. Sa pagkainis sa kanilang mga ginagawa, nilabanan sila ni Bishop. Ngunit natigil ang away nang dumating si Sheriff Espinosa at nagpaputok ng warning shot. Dahil hindi alam ni Miguel ang laman ng bag, ibinalik niya ito kay Bishop at inutos na umalis na siya kaagad sa lungsod. Sa ibang lugar, ang mga American police officers na pinamumunuan ni Lieutenant West ay pumunta sa gilid ng burol na naging site ng shootout sa pagitan ni Bishop at mga miyembro ng cartel. Sa huli, natuklasan ni West na ang isa sa mga opisyal na kanyang sinet up ay kinuha ang lahat ng cartel money. Samantala, nanatili si Bishop sa bayan at nagpapahinga siya sa labas ng bar ni Ana. Nang makita siya, nakipag-usap si Ana at ikinwento ang kasaysayan sa bayan. Ang lungsod ay dating medyo maunlad at umaakit ng maraming turista. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng kunin ng mga gangster at cartel ang kontrol at ipinagbawal sa mga dayuhan na pumasok sa bayan. Pinagbawalan din ang mga residente na makipag-usap o maglingkod sa sinumang dayuhan na mangangahas na pumasok sa lungsod. Matapos ibahagi ang kwento, pinayagan ni Ana si Bishop na matulog sa labas ng kanyang bar. Kinaumagahan, nilapitan ni Maria ang natutulog pang si Bishop at balak na kunin ang pera. Nang ma-realize na ninakaw ang bag, agad siyang hinabol ni Bishop ngunit hindi nagtagal ay natumba siya. Dahil itinali ni Maria ang kanyang mga binti. Matapos palayain ang sarili, umakyat si Bishop sa mga bubong ng mga kalapit na bahay upang hanapin si Maria. Nakita niya itong sinusuri ang laman ng bag sa gitna ng kalye, na halatang natigilan nang makita ang pera. Ilang sandali pa, itinulak ni Bishop si Maria na naging sanhi ng pagkalat ng pera sa kalye at naakit ang atensyon ng mga lokal na residente. Ang kaguluhan ay umabot kay Sheriff Espinosa matapos ireklamo ni Miguel ang sitwasyon. Pagkatapos ay inutusan ni Espinosa si Miguel na patayin si Bishop at kunin ang pera. Samantala sa istasyon ng pulisya, tinangka ni West na hikayatin ang kanyang superior na si Bishop ang may pananagutan sa pagpatay sa 3 opisyal at miyembro ng kartel dahil sa kanyang paghabol sa pera. Humingi ng pahintulot si West na tugisin si Bishop at nangatwiran na ang kanyang pagiging Meksikano ang magpapadali sa gawain. Samantala, naghihintay si Bishop sa bus nang dumating ang mga tauhan ni Miguel para patayin siya. Inagaw niya ang baril mula sa isa sa kanila at pinaputukan sila, ngunit patuloy na dumating ang marami pang tauhan ni Miguel. Ang kasunod na alitan ay naging sanhi upang hindi muling makasakay ng bus si Bishop. Sa kabilang banda, si Espinosa, na alam na ngayon na si Bishop ay hindi ordinaryong individual, ay nagpas siyang magpadala ng kanyang sariling mga tauhan upang hulihin siya. Samantala, nanatiling nakikipaglaban si Bishop sa mga tauhan ni Miguel na walang humpay na humahabol sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, palihim na kinuha ni Maria ang bag ni Bishop at tumakas, dahilan para habulin siya ng ating bida. Binalaan siya ni Bishop na papatayin siya ng mga tauhan ni Miguel kapag kinuha niya ang bag, ngunit tumanggi si Maria na isuko ito at umakyat sa mga pader para makatakas. Sa sandaling yun, biglang sumulpot si Miguel at tinutukan sila ng baril. Habang naghahanda na si Miguel na barilin si Maria, naghagis si Bishop ng kutsilyo, dahilan para sumablay ang bala at nasugatan lamang ang binti ng babae. Gayunpaman, nagawang barilin ni Miguel ang kamay ni Bishop. Sa kabutihang palad, bago pa maihatid ni Miguel ang isang nakamamatay na shot sa ulo ni Bishop, hinampas siya ni Ana gamit ang hollow blocks. Pagkatapos ay dinala niya si Bishop sa kanyang lugar para sa medikal na atensyon. Kinabukasan, tinanong ni Maria kung bakit siya gustong patayin ni Miguel. Ipinaliwanag ni Miguel na hindi siya miyembro ng kanyang grupo at kung gusto niyang sumali, kailangan niyang patayin si Bishop. Sa pagkainis sa tugon ni Miguel, umalis si Maria at pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Kasunod nito, dumating si Miguel sa bar ni Ana at inutos na ibigay niya ang dayuhang tinutulungan niya. Nagbanta siyang papatayin si Ana at susunugin ang kanyang bar. Nang marinig ni Bishop ang kaguluhan mula sa labas, agad siyang pumasok para tulungan si Ana. Gayunpaman, tinutukan siya ng baril ni West at inutusan siyang sumuko. Sinamantala ni Bishop ang pagkakataong tanungin ang mga dahilan ni West kung bakit siya naglagay ng trap sa kanya at sa 3 niyang kasamahan.
ipinaliwanag ni West na si Bishop at ang tatlo niyang kasamahan ay masyadong tapat sa kanilang trabaho na madalas na nakakapurnada sa kanyang mga ipinagbabawal na aktibidad. Kasunod nito, dinala ni West si Bishop sa opisina ng sheriff kung saan inutos niya sa sheriff na ikulong si Bishop sa selda ng bilangguan. Pagkatapos ay ibinigay niya ang bag ng pera sa sheriff na hinati ito at inutusan si West na gamitin ang natitirang pondo sa pagbili ng mga droga. Kinabukasan, bumisita si Miguel sa opisina ng sheriff para magtanong tungkol kay Bishop. Si Miguel, na natutuwa sa pagkakataong makapaghiganti, ay nabigla ng matuklasan na walang laman ang selda. Lumalabas na nakatakas si Bishop sa bintana, at matapos ang kanyang pagtakas, ninakaw ni Bishop ang isang sasakyan upang hanapin si West na umalis na sa lungsod. Naganap ang isang high-speed car chase na nagtapos sa pagbangga ni Bishop sa sasakyan ni West at tumama sa border wall. Ang mga gwardya ng border na nasaksihan ng insidente ay nagpas siyang huwag makialam at agad na tumakas sa pinangyarihan. Nagmamadaling kinuha ni West ang isang shotgun at hinanap si Bishop sa kanyang sasakyan, ngunit hindi niya ito mahanap. Ilang sandali pa, biglang sumulpot si Bishop sa likod ni West at tinutukan siya ng baril. Sa isang desperadong hakbang, inalok ni West na ibabahagi niya ang pera kay Bishop at ihinagas ang bag papunta sa kanya. Dahil sa pagkadismaya kay West, hindi pinansin ni Bishop ang alok at binaril siya. Noong gabing yun, si Ana ay hinuli ni Miguel at dinala sa sheriff dahil sa pakikipagsabuatan niya kay Bishop. Dagdag pa rito, sinunog din ng mga tauhan ni Miguel ang kanyang bar. Nang malapit ng patayin si Ana, dumating ang napakaraming mga residente. Sa gitna ng mga tao, umabante si Bishop at namahagi ng pera sa mga residente. Nang makita na ang mga taong bayan ay pumanig na kay Bishop, ibinaba ng mga tauhan ni Miguel ang kanilang mga armas. Gayunpaman, nanatiling determinado si Miguel na patayin ang dayuhang si Bishop. Palihim siyang kumilos sa gitna ng mga tao para atakihin siya, ngunit pumagitna si Maria at sinaksak si Miguel bago pa niya masaktan si Bishop. Dahil sa kanyang mga aksyon, nagpasalamat si Bishop kay Maria at nilapitan ang walang malay na si Ana, na nakahiga sa harap ng nasunog na bar. Sa sandaling yun, hinampas ni Espinosa si Bishop mula sa likuran, dahilan para matumba siya sa lupa. Sa kabutihang palad, habang naghahanda na si Espinosa na barilin ng ating bida, kinagat siya sa kamay ng asong iniligtas ni Bishop kanina. Mabilis na kinuha ni Bishop ang nahulog na baril at binaril ang tiwaling opisyal. Gayunpaman, buhay pa rin si Espinosa, kinuha ang isang backup na baril at itinutok ito kay Bishop. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Ana ang isang kutsilyo at ihinagas ito sa dibdib ni Espinosa na nagresulta sa kanyang kamatayan. Sa huli, kinuha ni Bishop ang badge ni Espinosa at ibinigay ito kay Ana. Naghiyawan ang madla at sama-samang nagpasya na si Ana na ang kanilang magiging bagong sheriff. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal na sina Ana at Bishop at muling binuhay ang nasunog na bar. Kasunod nito, dumami ang mga dayuhang bisita na humantong sa paglago ng ekonomiya ng bayan at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.